Kaugnay naman po sa mga school service pa rin na ginagamit ng mga estudyante ngayong pasukan, makakausap po natin muli sa linya ng telepono si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines. Magandang tanghali po, Attorney. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali, Connie. May kamusta muna ho kami uli? Kamusta ho ang naging inspeksyon ninyo sa mga school service na bumabiyahe po o bumiyahe na kaninang umaga pa lamang at ngayon pong hapon? Maayos naman aming mga naging inspeksyon, no? In fact, ang aming concentration na po ngayon ay ang enforcement ng aming mga policies. Ibig sabihin, kami po ay nasa mga lansangan na po ngayon para talagang siguraduhin na ang mga bumabiyahe ng mga school service natin ay yun pang mga otorisado. So nakataon na po kami ngayon sa mga colorum ng mga school service at hindi ho sila mga authorized. So far, ay wala naman po kaming monitor dahil karamihan ng mga private schools natin ay magsisimula pa lamang sa susunod na linggo. Kaya mas marami po kasi ang mga gumagamit ng school service sa mga private schools po natin. Opo. Yung mga nakita ninyo na mga lumalabag, ano ho ang gagawin ng LTFRB naman? Ito po ay kasama natin ang Land Transportation Office sa pagpapatupad ng ating Joint Administrative Order na ito po yung nagpapataw ng mga malalaking mga penalty and impoundment ng mga colorum, ng mga sasakyan. No? At kumbaga dito po sa mga school service dahil ang ginagamit ay mga vans, no? Kung sila po ay mahuhuli na wala talagang authority, ay may 200,000 penalty po yan at may 3 buwan na kanilang impoundment as well as yun po ang magiging kanilang penalty. Sir, nakikipagtulungan din po ba kayo sa mga eskwelahan, yung mga private schools na sinasabi nyo nga, madalas naman syempre yung mga talagang nakaka-afford po nitong mga school service ay from private schools. Ano ho ang ginagawa nyong pakikipagtulungan naman doon po sa mga yon para nang sa gayon makita ho talaga na yung mga pumaparada ho, yung mga nagbibigay po ng serbisyo doon sa kanilang mga estudyante ay legal at sumusunod doon sa mga patakaran ninyo? Ang sinasabi po namin sa kanila at sa coordination namin ay talagang ang payagan lamang nila na mag-operate sa kanilang mga eskwelahan ay mga authorized ng LTFRB. Kaya po yan, mayroon hong yearly accreditation ang mga school service na ito at ganoon na rin yung kanilang mga lehitimong mga asosasyon na ang kanilang payagan lamang nila ay yung mga may current na registration and franchise with LTFRB. Kaya po, yan ay pangunahing responsibilidad po ng LTFRB. Kasama po natin sila at yan naman ay talagang nakikipagtulungan po sila sa amin. Kaya ko natanong yan, sir, kasi alam naman ho natin na marami hong mga magulang ang talagang gustong makasiguro na yung sasakyan ng kanilang mga anak ay ligtas at accredited kumbaga ng kanilang mga eskwelahan at maging ng LTFRB. No? So, I think this is the best way para malaman po kung accredited sila dahil mismo doon sa eskwelahan na ina-applyan nila, kumbaga meron ho kayong coordination, sir, ano? Yes, ma'am. Kasi po yung mga hindi ho rehistrado, yung colorum ay wala pong unang-una yan, wala pong passenger accident liability insurance sa mga yan, kaya hindi ho tayo nakakasiguro at hindi ho dumadaan sa inspection namin ng mga ito. Kaya talagang napaka-delikado po at talagang ang safety and security ng ating mga kabataan ay hindi ho natin may sisiguro. Pag hindi ho sila talagang mga registered at allowed ng LTFRB at ng school. Oo, ang pangamba lamang ho kasi syempre ng mga magulang, taon-taon din ho naman na itong problema, no? Nasa umpisa lamang na i-check ito ng mabuti ng LTFRB. Pero pagkatapos daw ng, syempre, kalagitnaan ng pasukan, marami na namang nagsusulputan na mga colorum at kung ano-ano pa ho. Paano ho ba natin ito balak i-monitor nang sa gayon ho hindi na talaga makalusot pa yung mga hindi ho sumusunod na mga school service na ito? Nire-require po natin ngayon na lahat ng mga school service ay pati ang kanilang mga drivers ay tumaan po doon sa tinatawag naming refresher course for school service operators and drivers. So far, itong taon po na ito ay naka-1,000 na po kami at ito ay tuloy-tuloy namin gagawin. Kahit meron na po tayong klase dahil ginagawa po namin ito ng Sabado at Linggo. Kaya dito po namin din po monitor yung mga sasakyan, dinadala na rin po nila yung kanilang mga sasakyan para naman doon sa examination po natin. Kaya umasa po ang ating mga eskwelahan, ang ating mga magulang
na tuloy-tuloy po itong gagawin ng LTFRB. At ganyan din po ang aking kautusan sa lahat ng ating mga regional offices na pag-ibayuhin ang inspeksyon at ang mga kanilang ginagawang Drivers Academy, pagtuunan ng pansin ang mga driver ng mga school service. Saan ho kami pwedeng magsumbong na hotline kung sakasakali hong meron tayong mga problema sa ganito hong school service, sir? Ang aming 24/7 po na hotline ay 459-2129 at ang ating text hotline po ay 0921-448-7777. 459-2129. Yan po ang ating Yes. hotline, sir. Alright, maraming salamat po sa inyong update at good luck, sir, ha? Sana ho, Maraming talagang salamat, maayos natin yan. Connie. Yan po naman si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines.